itinuturing na chismis sa mga dokumento ni Leviste hanggat hindi ito verified ng DPWH. Paano magiging hearsay na itong Cabral Files nakikita na ho, dokumentado at nagmula ho ito sa tanggapan mismo ni namayapang si Cabral mga kabalitaan? Sec Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Na mismo si ES ay nag-request talaga ng insertion, hindi maaaring hindi malalaman to ni Bungit. At kung hindi ito masisilip at nakakalusot, sigurado tama ho ang atian dito ng kickbacks mga kabalitaan. Kung tinanggal ho nila dyan si Awaw Castro at pinalitan ho ng professional talaga na masasabi nating may pinag-aralan, malamang tataas, aangat, aakyat pa ang net rating ho, ng trust rating nito ni Bungit sa taong bayan. Dadagan, Balita News Update. And welcome back mga kapitán. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay dan agad balita reaction video news update. Sa mga nanonood ho sa Facebook, huwag kalimutan na follow, like and share lang po mga kapitan. At sa YouTube naman ho, subscribe at pinutin ang notification bell. Ngayon po hindi tayo magtatagal at ating pong ibubuking yung kasinungalingan dito ni Payaso Awaw Castro. Itutuwid ho natin ito mga kapitan dahil ayon pa nito na itong sinasabi ni Castro patungkol ho sa Cabral Files at budget ng 2026 ay wala daw itong nalalaman itong si Vince Dizon. Kumbaga hindi pa daw niya ito nakikita mga kabalitaan. Na ito naman ho ang mga sinasabi ni Congressman Mark Leviste na hawak-hawak niya po itong mga dokumento na tinatawag ho nilang Cabral Files mga kabalitaan. Sa puntong ito, pinalagan ho dito ni Congressman Leviste itong kasinungalingan ni Payaso Awaw Castro mga kabalitaan. Uunahin ho natin pakikinggan ang naging pahayag dito ni Awaw Castro mga kabalitaan. The existence Sino of po? it. The president po. Hindi po agad masasabi kung existing. Okay. Kasi hindi pa nga po nakita ng Secretary Vince kung ano yung Cabral Files. Alright, so hindi pa daw existing kasi nga hindi pa nakikita ni Vince Dizon kung ano daw ang Cabral Files mga kabalitaan. So dito pa lang sa puntong ito, pinasisinungalingan niya na ho. Kumbaga ibig sabihin, dinideny niya na ay parang wala to, malabo tong Cabral Files mga kabalitaan. Hindi pa nga nakikita ni Vince Dizon. Pero ito ay kalat na ho ito sa social media. Isiniwalat niya na ito at meron ding bahagi ng isang panayam sa mainstream media na ito daw ay hearsay pa mga kabalitaan. Paano magiging hearsay na itong Cabral Files nakikita na ho, dokumentado at nagmula ho ito sa tanggapan mismo ni namayapang si Cabral mga kabalitaan? At ito po ay talagang nakikita dito ni Vince Dizon. Hindi ko lang alam kung talagang itong si Awaw Castro ay para ho talaga sa pagiging kanyang press officer sa Malacanang. Parang naging vlogger lang ho dito na akala mo ay may alam sa lahat pero wala naman pala, katangahan at kabubuan lang pala ito. Di po ba mga kabalitaan? Hindi ho natin nakikita yung kanyang pagiging press officer dahil parang kagaya lang yun natin. Naghihintay kung anong mga malalaman at makukuha natin mga impormasyon. Ito, trabaho niya itong alamin. Trabaho niyang alamin at tumbukin dahil ito ay kumakalat na merong Cabral Files na hawak-hawak ni Leviste. O ba't hindi niya tatanungin itong si Vince Dizon? Ba't hindi niya kakausapin si Bungit dito nga, Bungit, ano bang sasabihin ko dito? Ano bang magiging payo mo sa akin? Para naman matulungan ko kayo na may palawanag dito sa Malacanang Press at malaman ng taong bayan. Dahil ito ay kalat na ho. Oh, di ba? Dito pa lang nagsisinungaling na. Ano naman ho sabi dito ni Leviste mga kabalitaan? Ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang nagtangkang manuhol sa kanya noong Oktubre. Ito ay upang manahimik at hindi na questionin ni Leviste ang pondo ng ahensya sa 2026. Samantala, may patotsyada naman ang mambabatas kay Pala spokesperson Sec Claire Castro kaugnay sa Cabral Files. Kung ano ito, alamin sa balita ni Sheena Torno. Ako po ay nagtitiwala na Naging emosyonal si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa media briefing sa pamamagitan ng video conferencing umaga ng Biyernes.
Isa-isa nitong inidetalye kung papaano niya nakuha ang mga dokumento mula kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nanindigan si Leviste na totoo ang mga dokumentong inilabas niya sa social media na naglalaman ng mga listahan ng mga politiko na may budget insertion sa National Expenditure Program o NEP. Paglilinaw pa ng mambabatas, walang irregularidad sa mga datos na nakuha nito, taliwas sa naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sinabi kasi ni Castro, may tuturing na chismis sa mga dokumento ni Leviste hanggat hindi ito verified ng DPWH. Dagdag pa ni Castro, huwag umanong iutos o iobliga sa iba ang pagpapatotoo sa mga dokumento na inilabas ng mambabatas. Buwelta naman ni Leviste kay Castro, Sec Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. So dito pa lang ho, nagsisinungaling na ho itong si Awao Castro. Ibig sabihin, nililihis niya lang po yung usaping ito para hindi ho pagtuunan ng pansin ng taong bayan. Kasi nga, ito ay ayon pa sa kanya, isang hearsay lamang ho at hindi pa daw nakikita ni Vince Dizon. Ano namang sinasabi ho dito ng bagitong congressman na si Mark Leviste, mga kabaitaan? At kitang-kita naman ho natin sa katayuan itong si Congressman Leviste na pumapanig po ito sa katotohanan. Hindi ho ito kumakampi sa mga sinasambaho na mga bangag vloggers na nasa Malacanang na laging ayon pa ni Amy Marcos na umihit-hit ho ng utot ng demonyo at namumulbo ng pulbo ni Satanas sa bahay ni Kuya na ngayon ay ginagawang drug den na ho nila, mga kabalitaan. Itong mamang ito, itong bagitong congressman na ito, hindi natatakot dahil siya po ay walang kinalaman sa mga anomalyang nangyayari ho ngayon, nakawan sa pera ng ating bayan dahil siya po ay ramdam niya po ang kahirapan ng ating bansa. Ito ay tapat sa kanyang trabaho. Tapos sasabihin mo, parang sinasabi mo na walang kredibilidad do itong si Leviste sa kanyang mga isiniwalat na mga impormasyon laban sa inyo dyan sa bahay ni Kuya. Pinipilit mo pa rin ipinagtatanggol itong si Bonget na alam naman ho natin sa kauli-ulihan lalabas talaga ang pangalan ni Bonget dahil nadawit na nga yung pangalan dito ni E.S. Bersamin na siya ay mayroon palang insertion na napakalaking halaga na dapat sa mga mambabatas lamang ho ito. Ano bang papel dito ni ES? Kung ito po ay sasabihin ho natin, ipagpalagay na lang ho natin na may kinalaman at totoo ho itong aligasyon. So kung nangyari ho ito at totoo po ito, ay talagang may korupsyon na nagaganap po mula ho mismo dyan sa Malacanang. Ito lang kasing masasabi ho natin, dalawa lang po nakikita natin dito. Kung ito ay hindi totoo, mga kabalitaan, maaaring ipinasok lamang ho ito sa mga kawatan talagang kongresista na kung hindi ito masilip at hindi sila manapan ng butas dito, ay sigurado maliligayang araw nila ay lasap na lasap talaga nila, mga kabalitaan. Pero kung ito ay totoo, mga kabalitaan, na mismo si ES ay nag-request talaga ng insertion, hindi maaaring hindi malalaman to ni Bonget. At kung hindi ito masisilip at nakakalusot, sigurado tama ho ang atian dito ng kickbacks, mga kabalitaan. Yun pong dalawang nakikita ho natin dito. Kaya kung anong sasabihin dito ni Au Payaso Castro, mga kabalitaan, laging sablay ho ito dahil reyna ho ito ng kasinungalingan at katawa-tawang payaso dyan sa Malacanang. Git pa ng mambabatas, hindi lamang niya nakuha kay Yusek Cabral ang mga dokumento, kundi maging kay Secretary Vince Dizon din. May ilang dokumento anyang ibinigay sa kanya si Dizon kung saan nangako pa umano ang kalihim na isa sa publiko ito lahat sa ngalan ng transparency. Posibleng may kumausap umano kay Dizon kahit hindi pa nito na isa sa publiko ang dokumento. Ibinunyag pa ni Leviste na bago pa man niya ipinakita sa publiko ang dokumento, ay may tumawag sa kanya ng isang high-ranking official mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Naganap ito sa kasagsagan ng kanyang press conference noong October 16. I'm asking Itong sino kaya itong merong mataas na posisyon sa DPWH? Kung ako ho dito kay Congressman Leviste, kailangan banggitin niya na yung pangalan. Huwag nyo nang bibitinin yung taong bayan. Kasi nandyan na ho yan Naisiwalat niya na ho itong mga individual na mga kongresistang kawatan. Kaya ito dapat, hihintayin ho natin to na meron talagang sapat na oras
na sasabihin dito kung sino ho talaga yung nasa mataas na posisyon ng DPWH na tumawag ho sa kanya na parang siya ay babayaran pa po. Siya ay parang bibigyan pa ng kumbaga patataasan pa yung kanyang budget para manahimik na lang ho sa kanyang mga nalalaman ho dito mga kabalitaan. Pakiusap po natin dito kay Leviste kung mapapanood niya man sa mga sino mang mga kaalyado niya na huwag matakot na sabihin kung sino yung tumawag sa kanya upang hindi na rin ito hahaba pa para magkaalaman at agad-agad matutumbok talaga kung sino din ang nag-utos sa kanya para siya ay tumawag kay Leviste na kakausapin dadagdagan yung kanyang budget sa kanyang distrito mga kabalitaan. Dahil ito ay sigurado may kapalit sa kanyang pananahimik sa mga nalalaman ho nito sa walang hiyaan ho sa mga nakawan dyan sa DPWH. Asking for extra budget for classrooms in the 1st District of Batangas. And on the phone, I was told, we will give you extra budget for your district. If you read between the lines, that means you don't question our budget and we'll give you your budget. Sa kabila ng pagtanggi na manahimik sa isyu ni Leviste, ay ibinigay pa rin naman ng DPWH ang pondo para sa kanyang distrito para sa pagpapagawa ng mga classrooms. Matatandang ibinunyag din ni Leviste na dalawa sa mga bagong itinalagang opisyal ng DPWH noon ay mga contractor din ng mga proyekto ng gobyerno. Isa na rito si dating DPWH Yusek R.A. Perez na konektado umano sa isa sa mga iniimbestigahan ngayon na contractor na si CWS Party List Congressman Edwin Guardiola. Pero bukod pa riyan, marami na rin anyang kumausap na mga mambabatas kay Leviste upang hindi nito ilabas ang Cabral Files na hindi naman niya sinang-ayunan. Okay, itong si Guardiola, given ako yan. Hindi na ho tayo magtatanong mga kabalitaan dahil napakalaki ho ng yaman nito. May mga mansyon, lalim ka, parang may golf course nito sa kanyang sariling bukuran mga kabalitaan. Kung ikaw ay contractor lamang, although malaki naman yung kita, pero at kongresista ka naman, hindi naman siguro ganun ho kalaki yung kita mo or yung pera mong naibulsa mo sa iyong o naitago sa bangko na abot ho ng bilyon-bilyon na mga kabalitaan. Questionably po yun. Maliban sana kung ikaw ay si Henry C. Ikaw yung nagmamayari ng Gaisano, ikaw yung nagmamayari ng Save More, Ayala, Robinson, Galleria at kung ano-ano pa. Siguro yung kita mo talaga yung SM pa, billion at trillion pa siguro dahil ikaw ay kitang-kita na napakalakihong hinahawakan mong sariling negosyo. Pero kung contractor ka lang ho at congressman at wala ka ng ibang negosyo, ay napaka-questionable ho yung pagiging biglang yaman mo. Talagang nakakahiya ho at makikita ho natin na yung ating pera, yung tax na binabayad ho natin, sila lang ho mga kabalitaan ang nakikinabang. Tayo ang naghihirap pero sila ay nakikinabang at nagpakayaman mga kabalitaan. Kaya itong si Auau Castro, kailangan ho talaga tong bigyan ng leksyon. Sa ngayon, hindi pa ho natin yan mabibigyan ng leksyon dahil lumalabas pa rin ho itong kayabangan itong sintunadong babaeng to. Lumalabas talagang kayabangan ito dahil nga parang hawak niya rin sa leeg itong si Bongit. Alam niyo po mga kabalitaan, dagdag impormasyon lang po sa ating kumbaga point of view lang ho natin dito mga kabalitaan. Alam niyo po kung bakit to itong si Bongit? Hindi ho nila makuha yung formula kung bakit negatibo or negative 3% na rin ho itong si Bongit yung kanyang net trust rating mga kabalitaan. Isa ho sa nagpalaglag ho sa kanyang performance ay itong si Auau Castro. Unang-una po siya ay tinalaga ho dyan bilang Presidential Communication Officer. Ang dapat sanang gagawin niya, makibalita ho siya kay Bongit sa Malacanang at ikanyang ibinalita o ibabalita sa taong bayan na siya ay magpupromote sa mga magandang nagawa ho ng administrasyon. Ang problema lang ho dito mga kabalitaan, yung kanyang pagiging sintunado mga kabalitaan ay gamit-gamit bit-bit niya pa rin dyan sa Malacanang. Na kung saan po, kung may maririnig ho siyang batikos laban dito kay Bongit sa kanyang kamahalan, ay kanya rin pong inaaway. Wala ho siyang tamang maisagot, kundi makipagbardagulan din mga kabalitaan. Tingnan mo, natameme ho siya dito kay Professor Malutikia.
Dahil hindi niya ho kaya yung abilidad at mentalidad nitong si Prof. Tikia, mga kabalitaan. At nung nagdebate ho dito, na kasabay si Banat Bay, tiklop rin ho siya dito kay Banat Bay, dinadaan-daan sa tawa. Nung tinanong ho siya sa isang miyembro ho ng Malacanang Press, patungkol ho sa mga, ano ba yung pagtatanong nun? Laban yata kay, ano ba yun? Yung basta net rating yata din yun kay Bongit. Natatawa lang ho siya dahil hindi niya alam anong sasabihin eh. Tapos yung tawa niya, talagang napakasintonado, mga kabalitaan. Ito ang hindi nila alam. Kung tinanggal ho nila dyan si Awaw Castro at pinalitan ho ng professional talaga na masasabi nating may pinag-aralan, malamang tataas, aangat, aakyat pa ang net rating ho, ng trust rating nito ni Bongit sa taong bayan. Kaso, nilalaglag ho siya dito lalo nitong si Awaw Castro, mga kabalitaan. Dahil po, siguro, sama nga sinabi ni Amy Marcos na wala na ho sa katinuan itong kapatid. Na wala na hong sariling desisyon, at sabi ni Sara Duterte, hindi si Bongit ang nagpapatakbo sa ating bansa, kundi yung mga alipuris niya na umaastang akala mo halal ng taong bayan na mapagpanggap na presidente. Marami pala dyan sila. Isa-isahin natin, mga kabalitaan. Itong si Lisa Tanas, itong si Tambuaya, at lalo na ho itong hambog at napaka-animal na Rimulya Brothers, mga kabalitaan. At isabay na rin ho natin itong si Awaw Payaso Castro na napakawalang hiya, napakawalang kwenta, napakabastos. Lahat-lahat ng masasamang ugali ay nakikita na ho natin sa kanya dito, mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po ang ganitong presentation, huwag kalimutan po, paliguan na maraming likes, buhusan na maraming komento, reaksyon, opinion, suwesyon, at i-share niyo po para malaman ng karamihan kung ano pa mga ganapan sa ating lipunan. Sa mga followers natin sa Facebook, follow, like, and share. Sa YouTube po, pindutin ang notification bell at subscribe button. Kapag ang tao ay inaapi sa kauliulihan, siya ay magwawagi dahil sa patuloy nitong pakikipaglaban para sa katotohanan at sa kinabukasan ng ating bayan. There will be a time of reckoning. To God be the glory. Mwah, chup, chup. Mwah. Peace out. Tanaga Balita.